ring analogy na pwede natin tingnan. Actually, isa sa mga titulo ng ating mahal na Birhen, she is called the Ark of the Covenant. No? Pero ano ba nagpapabalan doon sa arko? Hindi yung arko mismo, kundi yung nasa loob ng arko. Yung laman. Yung laman. So, that is the one that makes the ark holy. So, ganoon rin sa siyam na buwan na dinala ni Virgen Maria, si Cristo sa kanyang sinapupunan, no? That actually made her holy. So, yung presensya ng Panginoon sa kanyang kaloob-looban, pero kahit isiniliyang na siya, no? Parang, actually, sabi nga, no? Parang, even prior to Jesus Christ being conceived in her womb, Mary has already carried her in her heart. Yes. Pero po yung dogma po ng Assumption, it was declared lang, I think, mga 1950. So, pero ang Assumption po ba na ito ay talagang pinapaniwalaan or pinapractice na po ba talaga ng mga early Christians or mga apostles? So, baka lang kasi sasabihin ng iba na huwag niyong paniwalaan yan kasi gawa lang yan ng Katoliko kasi noong 1950 lang siya na-proclaim. So, siguro, baka matulungan niyo po kami to further explain na kung talagang pinapractice po na siya ng early Christian or ng mga apostles. Okay, yung nangyari noong November 1, 1950, ay declaration of dogma. Ibig sabihin doon, with finality, sinabi ng Santo Papa noong panahon na yun, ay si Pope Pius XII, sinabi niya na ito'y isang doktrina natin na dapat hawakan, paniwalaan ng lahat ng mga Katoliko. Kung hindi ka naniniwala dito, hindi ka Katoliko. Pero sa history kasi, usually, ang dogma, dinedefine lang yan pag siya ay kine-question. Kasi prior to that, it was a belief taken for granted by Christians. Kumbaga, hindi man siya dogma, pinaniniwalaan siya ng mga Katoliko at maging ng mga Eastern Orthodox na hindi ng mga Katoliko. At ang tradisyon na ito ay matitrace po natin sa early Christian century, sa early Christian era. Noong 5th century, mga around the year 450 AD, may isang Roman empress, si Pulcheria, kanyang hiniling sa clergy ng Jerusalem. Baka pwede po kami makakuha ng relics ng katawan ng ating mahal na ina. Kasi noong time na yon, yung belief in the Assumption was, medyo hindi pa siya kinakalat. Siya ay among the clergy and the faithful of Jerusalem. At doon sinabi, kumbaga hindi siya ganun ka-public. And I'll explain later why. So, nung natanggap yun ng clergy of Jerusalem around the year 450, request for the relics of the Blessed Virgin Mary, sinabi nila, walang relics na naiwan ng Virgin Mary, walang relics ng kanyang katawan na naiwan. Ang meron lang ay yung shroud, yung winding sheet, yung bumalot sa kanyang katawan. Pero walang relics ng kanyang buto kasi ang kanyang katawan ay inakyat sa langit. And this was as early as 450 AD. Paniniwala na to ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Bakit medyo linihim noong panahon na yon? Alalahanin ninyo na noong panahon na yon, laganap pa ang paganismo. Mga iba't ibang Diyos. Di ba nga naging legal ang Kristyanismo around 313 AD, pero kumalat naman agad yung heresy ng Arianism na si Kristo ay para bang lesser God o secondary God lang. Kasi sa marami sa mga Romano at sa mga Greek noong panahon na yon, hindi nila maintindihan na iisa na talaga ang Diyos. Basta parang kung using Jesus Christ, God, pero parang secondary God, parang demigod. Parang ganyan. Oo. Natakot yung mga kaparian at yung ating mga obispo noon na kung ikalat nila yung tunay na extent ng mga pribilehiyo at ng glories ng ating mahal na ina, baka sambahin siya bilang isang Diyosa. Na in fact ay nangyari. Noong panahon ng early Christians, merong heresy na kung tawagin ay Coleridgean heresy. Meron talaga mga Kristiyano ang sinasamba ang ating mahal na ina bilang Diyosa. Kasi para sa kanila, nanganak, ito yan eh. Remember, galing sila sa pagan background. So, inisip nila, si Kristo, Diyos. Therefore, yung nanay niya, Diyosa. Ganun sila mag-isip. Kasi ganun ang paganism. Pag ang ina ng isang God, definitely,
goddess. Mhm. So, ganun din sila. So, para hindi masyadong kumalat yung ganong maling akala, medyo linihim ng mga obispo at ng kakaparian ng Jerusalem na inakyat yung kanyang katawan sa langit. Kasi sa Greek and Roman mentality, pag ang isang katawan inakyat sa langit, yun ay pribilehiyo ng mga Diyos. So isipin nila, inakyat ang mother of Jesus was raised to heaven. Mother of Jesus must be God. Must be a goddess. So, gandang isipin nila. So, para hindi kumalat yung ganong maling akala, linihin muna. Pero nung tinanong na nung Empress Pulcheria, ang Jerusalem, yung clergy of Jerusalem, si Saint Juvenal of Jerusalem and others, hinihingi na niya yung mga buto ng mahal na ina. Tsaka nila, linabas yung tradisyon, yung kanilang matagal lang tinatago na lihim na ang kanyang katawan inakyat sa langit. Sa totoo lang, kung ang habol lang ng mga obispo, ang habol lang ng mga kaparian noon, ay yung magkaroon ng kapangyarihan o yaman, hindi nila sasabihin yan eh. Gagawa-gawa lang, siguro, gagawa-gawa sila ng kunwaring buto ni Maria. Kasi hinihiling ng emperor at ng empress. Siyempre, gagawin nila ang lahat para masundan yon. Pero hindi nila magawa kasi hindi totoo. Ang totoo, inakyat sa langit yung katawan. So dahil doon, napilitan ngayon sabihin ng clergy of Jerusalem, actually, alam niyo po, mahal na emperor, mahal na empress, inakyat po siya sa langit. Wala po kami mabibigay sa inyo. Hindi kayong pikiin. Oo, na buto. So doon, naging public knowledge yung assumption. Kaya yung assumption, kung napapansin po ninyo, ang Christianity, nagkaroon po ng schism yan noong taong 451 AD. Yung tatawag na Chalcedonian Schism. Tapos nagkaroon ng isa pang schism noong 1054 between the Orthodox and the Catholics. And yet, yung mga Eastern Christians na humiwalay sa Catholic Church noong taong 451 at noong taong 1054 and onwards, to simplify matters, sila naniniwala rin sila sa assumption of the Blessed Virgin Mary. Iba lang ang term na gamit nila. They call it the dormition. Medyo mas ina-emphasize nila yung pagtulog ng ating mahal na ina. Pero naniniwala rin sila, inakyat yung katawan sa langit. Yes. So, kung gawa-gawa lang ito ng simbahang Katoliko, bakit yung mga matagal nang humiwalay sa simbahang Katoliko naniniwala rin sa history? In fact, lahat ng mga early Christian, lahat ng mga churches that can trace their history to the first centuries of Christianity, naniniwala sa assumption. And speaking sa sinabi niyo, brother, kanina na tela na naiwan, nung August 15, I was blessed na meron sa St. John Bosco Parish na Reddit and nagpa-bless kami doon sa sinasabi niyo pong tela. So, sobrang blessed talaga yung celebration ko ng Solemnity of the Assumption of Our Lady kasi na-bless ako nung sinasabi ni brother kanina na tela. Wow. So, Kumbaga, sinare ni Brother Kaloy regarding sa history. Kumbaga, yung pag-akit naman sa langit, hindi na bago yan sa Biblia. Even, ito sa mga viewers namin, sa mga catechutes, may assignment pa ko sa inyo. Hindi ko sasabihin yung Bible verse kasi meron dalawang character sa Bible na iniakyat din sa langit. Una-una si Elias, pangalawa si Enoch. So yun, i-assignment ko sa inyo para may gawin din kayo para matutuloy tayo bumuklat ng Biblia. Kung saan sa Biblia, iniakyat si Elias tsaka si Enoch. Syempre, yun mga alagad ng Panginoon. Yun, what more pa kaya yung mismong ina ng Diyos, hindi ba worth it na iakyat din siya sa langit? So, tignan naman siguro natin ngayon yung application nito sa modern times. What is it for us? Yung pag-aakyat sa langit kay Mama Mary at saka yung queenship ni Mama Mary. Ano ba yung relevance nun sa atin? Lalo ngayon, napaka-modernized na eh. Kagaya sa mga pinag-uusapan natin dito sa catechutes, nakakalimutan nila yung pagiging Kristiyano natin, no? Nakakalimutan na. Even the essence of kasalanan, nakakalimutan na rin. So, may babasok, mayroon bang relevance yung assumption, yung title na yan, sa atin din, sa makabagong panahon? Brother Kaloy. Kasi tanong din yan ng mga iba paano iniakyat yan? Okay. Nakikita naman natin sa Biblia, again, kasi sa totoo lang, marami sa mga bumabati ko sa atin pananampalataya, Biblia ang nagamit. So, mainam rin na
ating suriin ang Biblia at makita dito na ang ating mga paniniwala ay hindi salungat sa Biblia. By the way, may gusto kong i-take the opportunity dito. May yung isang pinagkaiba ng Katoliko sa Protestante. Maraming mga Protestante, hindi naman lahat, pero maraming Protestante, para sa kanila, dapat ang isang bagay, diretsa makikita sa Biblia para paniwalaan nila. Yeah. Ang problema doon, alam niyo, maraming mga bagay na wala naman sa Biblia talaga. Na kahit naman ng mga Protestante, ginagawa nila. Wala ka naman mababasa, for example, na altar call. Yeah. Diba? Sa Biblia na ginagawa ng maraming Protestante. Diba? So, tayo mga Katoliko, sa atin, ang tanong natin, ito ang isang paniniwala ba ay salungat sa Biblia? Kung ito'y hindi naman salungat sa Biblia, at ito'y pwede mong suportahan ng Biblia at hindi salungat, kahit na hindi siya explicitly makikita, talagang diretsyahan, letra por letra, kahit na hindi siya makikita sa Biblia, kung siya ay hindi naman salungat sa Biblia at merong mga verses sa Bible na parang lend support to that belief, okay sa atin yung belief na yun. So nabanggit kanina ni Brother Jen, yung kay Enoch, at yung kay Elias or Elijah. So doon pala nakikita natin na hindi imposible maakyat ang katawan ng isang tao sa langit. Dahil ito yung nangyari sa lumang tipan. Kung si Enoch at si Elijah nangyari sa kanila to, bakit natin sasabihin na hindi maaaring nangyari sa mahal na Jesus na mas banal kaysa sa Amen. May gusto akong i-point out sa Luke, di ba? Sa first chapter of Luke, verse 28, nakalagay dito yung hail full of grace, the Lord is with you. Para sa ating mga Katoliko, mahal na mahal natin yung salitang Grego, makikita dito. Kekaritomene, full of grace. Para pang Galatok. Pag sinense. Kekaritomene, na siya'y pinuno ng grasya. Siya'y pinuno ng grasya. Kung ang ating mahal na ina ay pinuno ng grasya, dahil siya ay hinanda upang maging bagong Ark of the Covenant na siyang magdadala sa ating Panginoon. Di ba yung Ark of the Covenant, covered siya in gold? Yes. Yeah. To signify yung purity niya. Kasi, ang nasa loob ng Ark of the Covenant ay yung Ten Commandments, yung showbread, at yung the rod of Aaron, the staff of Aaron. Ang ating lahat yung tatlong yun natupad kay Kristo. Amen. Kasi siya ang salita ng Diyos, siya ang tinapay ng buhay, at siya ang mabuting pastor. So lahat yun natupad. So si Mama Mary is actually the fulfillment of the Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, lang yan, foreshadowing lang yan kay Mama Mary. Mama Mary is infinitely, hindi naman infinitely, pero greatly, a lot holier than the Ark of the Covenant. So, etong Ark of the Covenant na to, na full of grace, tapos, naging laman pa, tagadala pa ng ating Panginoon for 9 months. Tapos naging ina pa niya. You can just imagine the kind of holiness na meron siya. Yes. Kung yung Ark of the Covenant sa first and second books of Samuel, may dalawang incidents doon kung saan may mga namatay. Sa first Samuel, merong 70 na taong namatay dahil lang tumingin sa Ark of the Covenant. Sa second Samuel, meron namang namatay si Uza dahil nahawakan niya ng hindi actually, in fact, ang gusto niyang alalayan yung Ark of the Covenant, pero hinawakan niya without being worthy of it or without being, kumbaga, hindi naman siya nakaatas talaga, hindi siya pwedeng humawak. Nahawakan, namatay siya. Just to signify kung kano ka-holy yung Ark of the Covenant. Lalo pa yung holiness ng ating mahal na ina. So, sa tindi ng holiness ng ating mahal na ina, doon pala mag-iisip ka sa tindi ng kanyang kabanalan, siya ba ay mahahawakan ng pagkabulok ng katawan? Parang, ang labo. Yes. Ang labo. Hindi mo ma-imagine. Kaya tayo naniniwala sa kanyang assumption. Kasi ito ay isang pribilehiyo at nabinigay sa kanya ng kanyang anak. Dahil sa mga ibang
katotohanan tungkol sa kanya. So siya ay immaculately conceived. Walang kasalanan. Doon pa lang, kilish na siya under the penalty of death because death is a penalty for sin. Eh siya walang kasalanan, walang actual sin, walang original sin. You're watching ETVN Philippines.